So, dito, another weird reaction ni Ellie. Sinabi niya, siya ang Panginoon, period. Gawin niya kung ano sa tingin niya ang mabuti, period. So, kung pag-aaralan natin, bakit weird ang mga reaksyon niya? So, i-rewind natin sa umpisa nung mga maliliit pa yung anak ni Ellie. I believe na meron siyang malaking kapabayaan bilang isang ama or bilang isang magulang. Kasi kung titingnan natin ang pagkatao ni Ellie, he is a righteous man, di ba? Man of God. Kaya I believe na hindi rin niya pahihintulutang lumaking pasaway yung mga anak niya, di ba? So ang tanong, bakit lumaking pasaway? Lumaking pasaway dahil hindi niya sinubaybayan ang pagpapalaki sa mga anak. So dito, napaka-importante ang gabay ng mga magulang. So basahin natin ang Proverbs 13 verse 24. Ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina sa kanyang anak, sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. So, ayun nga, kasi dapat maliit pa lang sinusweto na. Basahin din natin ang Proverbs 22 verse 6. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Kaya kapag nagkulang ang isang magulang sa pagsusweto or winalang bahala nila ito, isa itong problema na mahihirapan na silang ma-solve in the future. Ayun na nga yung sinasabi ng mga matatanda na mahaba na ang sungay, mahirap nang putulin. Kaya maraming magulang na takot sa mga anak, di ba? Or suko sila sa pagdidisiplina kasi hindi na nila kaya. Talo sila ng radar kasi nga habang lumalaki yung bata na hindi mo sinusweto, lalo silang lumalakas, and ang magulang naman is humihina. Kasi nga, di ba, yung magulang sa patanda, syempre, yung anak nila, lumalaki, so lumalakas pa lang sila, di ba? So, ayun, kaya napaka-importante talaga ng time para sa mga anak, lalo na't maliit pa. Ayun yung best time para disiplinahin ng bata kasi ina-absorb nila ang mabuti at masama. Kaya dapat ipaunawa ang mabuti at masama. At dahil bawat tao ay may kanya-kanyang character, meron talagang mga bata na maliit pa lang matigas na yung ulo, na mahirap ipaunawa ang mali. Pag ganun ang bata, dapat pinapalo para tumatak sa utak niya na mali iyon. Na tumatak sa utak niya na mali yon, masama yon. Kasi nga dapat ipaunawa kung ano yung masama at ano din yung mabuti. Meron namang mga bata na isang salita lang, gets na, alam na nilang mali yon, hindi na nila gagawin. So, ayun nga, depende sa bata. Basahin natin yung Proverbs 23:13 to 14. Huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Amen. So, dito, hindi masama na paluin ang bata. Isa itong way ng pagdidisiplina.
And so, if babalikan natin yung istorya ni Ellie, hindi niya na-disiplina ng ayos ang mga anak niya na in the end, hindi na niya kayang baliin ang sungay. So, dumating sa point na takot siya sa mga anak niya na hindi na niya kayang pagalitan kasi or gerahin ang mga ito kasi alam niya yung mga consequence. O, pag pinagalitan niya, syempre, re-rest back yung mga anak or kumbaga magre-rebelde, kumbaga sakit ng ulo, di ba? Kaya kumbaga mas mabuting wag nang patulan. Or wag yung wala nang gawin kasi nga problema lang. So, ang pangit sa storyang ito ay dumating sa point na nababastos na ang Panginoon at binababoy ang templo ng Diyos. Kaya, kino-question siya ng Diyos, bakit mas ginagalang niya ang mga anak? Dito, ginagalang hindi dahil ina-adore niya yung mga anak niya or mataas ang respeto niya. Hindi, ginagalang niya kasi under siya ng mga anak niya. Kumbaga, naging powerful ang mga anak niya, kaya itong power na ito ay ginagamit nila para abusuhin ang mga tao, ang tatay, di ba, si Ellie. So dito sinasabi ng Diyos na mas powerful ako, kilala mo ako kapag ako ang nagalit. Pag ako nagalit, patay kayong lahat sa akin. And dito sa sitwasyon na ito yung malaking pagkakamali ni Ellie. Natabunan na siya ng guilt. Alam niya yung pagkakamali niya. And para sa kanya, mahirap nang baguhin. Para bagang, siguro sa utak niya is too late na. 'Di ba? Kasi matanda na siya. Paano pa niya masusweto yung mga anak niya? Kumbaga, ano-ano yung pwede niyang gawin. 'Di ba? Siguro sa utak niya, wala na. So, para sa kanya, wala nang solusyon. Kaya, nagigilty na lang siya. Yung tipong deserve niyang maparusahan. So, kung ano na lang hatol, okay lang. Kasi kahit mismong sarili niya, hindi niya mapatawad. So I believe, kaya ganun yung sagot niya dun kay Samuel. Nung sinabi niya kay Samuel na, siya ang Panginoon. Gawin niya kung ano sa tingin niya yung mabuti. Parang ganon. So, ayun yung pangit na nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay. Na kung iisipin natin, napakadaming ganito sa ganitong tao, lalo na sa pamilya. Yung kumbaga sa pamilya naging toxic na dahil nagsimula sa maliit na pagkakamali hanggang sa lumala na. And hindi na, yung parang tinanggap na yung ganong sitwasyon. Kumbaga, for example, mayroong mga sitwasyon na like magkapatid na hindi close, yung sinasabi na, ever since hindi kami close ng kapatid ko, kumbaga, para baga sa kanila is wala nang solusyon, so tinanggap nila yon. Or for example, magulo yung pamilya ko, pinanganak na akong magulo ang pamilya ko. So kumbaga tinanggap na nila na ganon yung klase ng pamilya. So ayun yung pangit na tinatanggap natin ang problema. Mali yun, kasi dapat wag nating tanggapin ang problema. Kailangan nating baguhin at ituwid yung mali. So, dito kay Ellie, tinanggap niya ang problema. Kahit nasa isip niya ay imposible. Kumbaga, tinanggap niya yung problema. So, kahit na sa isip niya ay imposible, dapat nag-effort pa rin siya na may gawin para ituwid ang mali.
at least kahit sa tingin niya ay hindi na magbabago yung mga anak niya, walang masamang itry. Tsaka, 'di ba, ang prayers ay powerful, 'di ba? Kung hihingi siya ng kapatawaran sa Diyos at hihingi siya ng help kay God, I believe na God will make a way, 'di ba? Kahit para sa kanya or para sa atin, kung may problema man tayo, ay imposible. Walang imposible sa Diyos. So, dito, merong two types ng guilt. Ang first ay yung nililid ka sa pagsisisi at humihingi ka ng kapatawaran sa Diyos. So, basahin natin ang Acts 3:19-20. Hanapin ko lang ha. Kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap nyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Pagkatapos, ipapadala niya si Jesus, ang Kristo na itinalaga niya noon para sa inyo. Amen. So, magkakaroon ka ng kalakasan kasi pinatawad ka ng Diyos at yung feeling renew ka kasi nilinis ka sa iyong kasalanan. Kaya napakasarap ng pakiramdam nito kasi meron tayong objective na baguhin ang mga pagkakamali or ituwid yung mga kasalanan natin or yung mga mali natin. And yung second type ng guilt ay yung nilamon ka naman ng kalungkutan na kahit ikaw mismo hindi mo kayang patawarin yung sarili mo. So basahin natin yung Matthew 6:14-15. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo papatawarin ng inyong ama. So, dito, valid din ito sa self natin. Kung hindi natin mapapatawad yung sarili natin sa ating mga kasalanan, paano tayo papatawarin ng Diyos, di ba? So, maraming mga Christian na tumanggap na kay Jesus pero guilty pa rin. Guilty pa rin sila sa mga kasalanang ginawa nila in the past. And ayun nga, mali yun. Kasi kung nagsisi ka na at humingi ka na ng tawad, automatically nilinis ka na ni Jesus. Basahin natin yung Isaiah 1:18. Sinabi ng Panginoon, halikayo't pag-usapan natin ito, kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Amen. And basahin din natin ang Isaiah 43 verse 25. Ako mismo ang naglilinis ng mga kasalanan mo para sa aking karangalan at hindi ko na iyon aalalahanin pa. Amen. So, kumbaga, insulto ito kay Jesus kasi nilinis, kumbaga kung feeling pa rin tayo, feeling madumi, if ever halimbawa tumanggap na ang isang tao sa Diyos as feeling madumi, parang isang malaking insulto yung kay Jesus kasi nilinis ka na niya eh. So, how come na feeling mo pa rin madumi ka, di ba? So ayun,
kung iisipin naman natin, bakit ba feeling pa rin natin madumi? Kumbaga, bakit? So, feeling natin madumi kasi pinapakinggan natin si Satanas. If ganun yung sitwasyon. Basahin natin ang Apocalypse 12 verse 10. Pagkatapos, narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang autoridad ni Kristo na kanyang pinili, sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. So, dito kung mababasa natin, si Satanas yung nag-aakusa sa atin araw at gabi. So, dapat hindi natin pinapakinggan yon. Kaya tayo nagigilty kasi patuloy niya tayong inaakusahan. Kung mababasa nyo, tinitira ni Satanas yung mga anak ng Diyos. 'Di ba nakalagay dito is, teka lang, basahin ko ulit. Sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid. So it means, mga anak ng Diyos talaga yung tinitira ni Satanas. So dito, kung maalala natin, si Eli ay isang saserdote, isa siyang judge of Israel. Kaya siya yung tinira din talaga siya ni Satanas. Kasi nga, like I said, kapag tumanggap ka na kay Jesus, umpisa na yan ng spiritual war. Kasi nga, opposite tayo ni Jesus. So, need nating magbago and hindi madali yon. So, sometimes, nagkakamali tayo. And yung pagkakamaling yon, dapat hingi natin yun ng tawad sa Diyos and sikapin natin na wag nang ulitin. So, ayun. Pero yun nga, sometimes talaga, hindi pala sometimes, kumbaga, lagi, talagang, pag nakahanap talaga si Satan ng butas, talagang aakusahan ka para magilty ka. And ayun nga, pag nagilty tayo, at nagpadala tayo sa guilt, inilalayo tayo sa Diyos. 'Di ba kasi pag ang tao ay guilty, lumalayo siya. So, 'yon, pag nagilty ka in a wrong way, inilalayo ka sa Diyos. So, ayun. Kung mababasa din natin yung story ni Adam and Eve, 'di ba nung nagkamali sila, ano yung unang ginawa nila? Kasi 'di ba alam nilang guilty sila. 'Di ba nagtago sila sa Diyos? Kasi ayun talaga yung purpose ni Satan eh. Pag nagkamali tayo is magtago tayo sa Diyos, humiwalay tayo sa Diyos. Ayun lang yung motibo niya. Kaya wag natin yung gagawin. Basahin natin yung Genesis 3:8. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. So, ayun. Kumbaga, nagtago sila. Kaya, kumbaga, laging din natin tatandaan na God is merciful. Kung magsisisi tayo ng buong puso and magbabago tayo and pipilitin natin magbago, tutulungan niya tayo. So, wag tayong magpadala sa guilt katulad ni Eli na ayun nga, parang kinain na siya ng guilt na para bagang tinanggap niya kung ano yung hatol sa kanya ng Diyos, which is mali yun, di ba?
So, ayun lang.